red flag na tenant na hindi mo dapat tanggapin sa paupahan mo. Yung panayhingi ng discount. Baka pwedeng ganito na lang, ganyan na lang. Naku, mahihirapan ka maningil dyan. Kasi makunat yung magbayad. Yan ang isa sa mga senyales nun. Huwag mo na yung tanggapin. Mahihirapan ka lang dyan maningil. Pangalawa, yung tenant na sobrang demanding. Gustong pabago yung pintura ng loob ng paupahan mo at gusto pa ikaw pa sumagot. Kulay puti nga yung loob ng paupahan mo. Kung ano yung kulay nun at itsura, yun na yun. Kung gustong pabago, si tenant dapat ang may sagot nun, hindi ikaw bilang landlord. So, umanap na lang siya ng iba. Huwag mo na yung tanggapin. Sasakit lang ulo mo dyan. Kasi panay lang yung reklamo sa'yo. Pangatlo, yung tenant na pwedeng saka na lang yung advance payment at yung security deposit, pwedeng 1 month na lang. Huwag na yan. Kasi unang-una, yun nga ang polisiya mo. 1 month advance at 2 month security deposit. At legal din naman yan sa batas. Kaya yan yung hinihingi mo. Ngayon, kung hindi kayang ibigay ni tenant, ibig sabihin, wala siyang kakayahang magbayad sa'yo. Huwag na lang yan. Kasi malamang, hindi niya masustain ang pagbabayad sa'yo monthly. Kasi kung sa advance pa nga lang at sa security deposit, wala na siyang kakayahang magbayad sa'yo ngayon. So, huwag na lang yan. Hanap ka na lang ng iba. Madali lang naman maghanap ng tenant sa panahon ngayon. Mag-post ka lang sa social media.